Itigil mo ang lahat ng ginagawa mo ngayon dahil ang maririnig mo ay maaaring maging ang huling pagkakataon na matutulog ka na may bigat sa iyong dibdib tungkol sa pera, mga utang at kakulangan. Ang mga salitang ito ay hindi simpleng salita lamang. Ito ay parang apoy na pumapasok sa iyong espiritu. Isang pintuan na bumubukas kung saan dati ay puro dingding ng problema lamang ang iyong nakikita. Isang ilaw na lumilitaw sa gitna ng kadiliman na halos sumakal sa iyo sa loob ng maraming taon. Naitanong mo na ba sa iyong sarili kung bakit sa kabila ng lahat ng iyong pagsisikap, ang pera ay dumadaan lamang sa iyong mga kamay na parang buhangin na hindi mo mapigilan? Naranasan mo na bang magising sa kalagitnaan ng gabi na may mabilis na tibok ng puso? Iniisip kung paano mo babayaran ang kuryente, ang tubig, ang pagkain at ang mga utang na tila walang katapusan? Ito ang parehong pasanin na pasan ng milyon-milyong tao, ngunit ngayon ikaw ay narito at hindi aksidente na narinig mo ito dahil ang panalangin ito ay ginawa upang ikaw ay palayain. Ang mga salita na ito ay parang susi na nakatago sa mahabang panahon, isang lihim na espiritual na ibinubunyag lamang sa mga taong tunay na handang maniwala, at ikaw ngayon ay bahagi ng piling grupo na nakaririnig nito. Ito ay hindi bukas, hindi sa susunod na linggo, hindi sa isang malayong panahon. Ito ay ngayon, sa mismong sandaling ito. At kung tatanggapin mo ang panalangin ito, ang mga pintuan ng iyong kapalaran ay magsisimulang bumukas. Alam ko na marahil ay pagod ka na sa paulit-ulit na siklo ng pagkayod at pagkakautang, ng paggawa ng lahat ngunit parang walang nangyayari. Alam ko ang bigat ng pakiramdam kapag wala kang sapat na pera, kapag hindi mo alam kung saan kukuha ng pambayad, kapag ang pamilya mo ay umaasa sa iyo ngunit tila ikaw mismo ay wala nang maisasagot. Ngunit ito rin ang dahilan kung bakit ka narito ngayon. Dahil may mensahe para sa iyo na hindi para sa iba, kundi para mismo sa puso mo. Hindi ko sinasabi ito upang takutin ka, kundi upang gisingin ka. Dahil minsan ang pinakamalaking milagro ay dumarating sa oras ng pinakamatinding paghihirap. At ngayon ang Diyos ay nagbigay ng pagkakataon na marinig mo ito, isang pagkakataon na maaaring magbago ng lahat. Marahil ay nagtanong ka na, bakit hindi pa ako binibigyan ng Diyos ng sagot? Bakit ang iba ay umaangat at ako ay nananatiling nakatali sa kahirapan? Ang sagot ay narito, hindi mo pa nasusubukan ang pintuan na ito. Ang panalangin ito ay hindi pangkaraniwan. Ito ay idinisenyo upang palayain ka mula sa mga tanikala ng kakulangan, upang ilabas ka mula sa kulungan ng pagkabigo at pagdadalamhati, at dalhin ka sa lugar kung saan dumadaloy ang kasaganaan at pagpapala. Hindi aksidente na narinig mo ang salitang ito na Ephata, dahil ito mismo ang pormulang espiritual, ang mismong hininga ng Diyos na nagsasabing, bumukas ka. Ang salitang ito ay binigkas ng mismong Panginoong Hesus upang buksan ang mga tainga ng isang taong bingi. At ngayon ito rin ang salitang bumubukas sa lahat ng saradong pintuan ng iyong buhay, lalo na sa mga pintuan ng iyong pinansyal na kapalaran. Ngayon isipin mo ang lahat ng pintuang nakasara sa iyo, mga pagkakataon na hindi dumating, mga proyekto na hindi natuloy, mga trabaho na nawala, mga relasyon na nagdulot ng problema sa halip na tulong, at higit sa lahat ang pera na parang dumadaan lamang at hindi nananatili. Ang lahat ng ito ay simbolo ng mga pintuan na isinara ng mundo, ngunit ngayon ikaw ay haharap sa isang pintuan na hindi kayang pigilan ng kahit sino dahil ang Diyos mismo ang magbubukas nito para sa iyo. At kapag Siya ang nagbukas, walang makakapagsara. Kaya't habang nakikinig ka, hayaan mong pumasok sa iyong espiritu ang katotohanan ito. Ang panalangin ito ay hindi lamang para pakinggan. Ito ay para tanggapin, para ulitin, para paniwalaan ng buong puso. Dahil kung ikaw ay magsasabi ng isang simpleng oo
sa loob ng iyong puso ngayon. Kung sasabihin mo sa sarili mo na handa na ako, kung pipikit ka at tatanggapin mo ito, magsisimula ang pagbabago na hindi mo na maipapaliwanag. Ito ang oras na ipinangako ng Diyos sa mga taong handang manampalataya at kung narito ka, hindi mo na kailangang maghintay pa. Kaya't inuulit ko, hindi bukas, hindi sa susunod na buwan, kundi ngayon mismo. Ang salitang Ephata ay para sa iyo. Buksan ang puso mo, buksan ang isipan mo, buksan ang iyong pananampalataya at hayaang ang pintuan ng kayamanan, kasaganaan at kaginhawaan ay magsimulang bumukas sa iyong harapan. Dahil kapag sinabi ng Diyos na buksan, walang makakapagsara, at kapag sinabi niyang panahon mo na, walang puwersa ang makakapigil. Marahil iniisip mo na ikaw lang ang nakakaranas ng ganitong bigat, na ikaw lang ang nagigising sa kalagitnaan ng gabi na may luha sa iyong mga mata dahil hindi mo alam kung saan ka kukuha ng pambayad bukas, ngunit ang katotohanan ay hindi ka nag-iisa. Maraming tao ang nakadarama ng parehong takot, ng parehong bigat, ng parehong pakiramdam na tila wala ng pag-asa, ngunit ang panalangin ito ay dumating upang ipaalala sa iyo na ang Diyos ay hindi kailanman lumilimot at hindi kailanman nagkukulang. Alam ko ang pakiramdam ng magtrabaho ng buong araw at uuwi ka pa rin na may kulang. Alam ko ang pakiramdam ng magtago sa likod ng mga ngiti habang sa loob mo ay puno ng pagkabahala. Alam ko kung ano ang ibig sabihin ng sabihing ayos lang ako kahit na sa puso mo ay halos sumigaw ka na ng tulong. Marahil ay iniisip mo rin kung bakit parang walang nakakakita sa iyong pinagdadaanan. Bakit kahit sa mga taong pinakamalapit sa iyo ay hindi mo kayang sabihin ang bigat ng iyong nararamdaman dahil baka hindi ka nila maintindihan o baka isipin nilang mahina ka. Ngunit ngayong sandaling ito, nakaririnig ka ng isang tinig na nagsasabi, nakikita ka ng Diyos, naririnig ka niya, at higit sa lahat ay nararamdaman niya ang bawat pag-iyak mo sa katahimikan ng gabi. Ang panalangin ito ay hindi lamang isang simpleng panalangin. Ito ay tulad ng salamin na ipinapakita sa iyo ang iyong tunay na kalagayan. At kasabay nito ay ipinapakita rin kung ano ang maaaring mangyari kung hahayaang mong ang liwanag ng Diyos ang pumasok. Tumingin ka sandali sa iyong sitwasyon ngayon. Gaano karaming beses ka nang nagbilang ng pera at nakita mong kulang pa rin? Gaano karaming beses ka nang nakatanggap ng mensahe tungkol sa mga bayarin at naramdaman mong halos mawalan ka ng hininga? Gaano karaming beses ka nang nagdasal ngunit inakala mong walang nakikinig? Lahat ng ito ay totoo at lahat ng ito ay bigat na dala mo araw-araw. Ngunit narito ang pagkakataon upang ipaalala sa iyo na may Diyos na nakikinig at siya ay kumikilos sa oras na hindi mo inaasahan. Sa oras na ito, hayaan mong maunawaan ng puso mo na hindi ka nag-iisa sa laban na ito. Dahil ang parehong pakikibaka na nararanasan mo ay nararanasan din ng iba at ngayon ay sabay-sabay tayong humaharap sa Diyos upang humingi ng kaginhawaan. Sa parehong paraan na ako ay minsan ding dumaan sa parehong madilim na lugar na iyong kinalalagyan ngayon, kaya't alam ko ang bigat ng hindi alam kung saan kukuha ng pambayad. Alam ko ang bigat ng pangungutang at pagkakahiya. Alam ko ang bigat ng pagtulog na walang kapayapaan. Ngunit alam ko rin ang himala ng Diyos na dumating sa oras na akala ko ay wala na talagang pag-asa. Kung naririnig mo ito ngayon at may bahagi sa puso mo na nagsasabing, parang ako iyon, ibig sabihin ay ito ay mensahe talaga para sa iyo. Dahil minsan ang kailangan lang natin ay marinig na may nakakaintindi, may nakaririnig, at may naniniwala na kaya pang magbago ang lahat. Hindi mo kailangang ipakita ang lakas kung sa loob mo ay wasak na wasak ka na. Dahil ang panalangin ito ay hindi para sa mga taong may lahat ng bagay. Ito ay para sa mga taong kagaya mo na nananabik para sa pagbabago, para sa kaginhawaan, para sa himala. Tingnan natin ang kaibahan.
Ngayon, puno ka ng bigat, puno ka ng takot, puno ka ng pagod, ngunit isipin mo ang sarili mo kung saan wala ka ng kailangang itago, kung saan hindi ka na nagtatago sa mga tawag at mensahe dahil bayad na lahat ng dapat bayaran, kung saan natutulog ka ng may ngiti dahil alam mong sapat ang iyong pera para sa pamilya mo, kung saan gumigising ka na may kapayapaan at hindi takot. Ang contrast na ito ang naghihintay sa iyo. Mula sa kahirapan patungo sa kasaganaan, mula sa pag-iyak patungo sa kaligayahan, mula sa utang patungo sa kaginhawaan, at iyon ang pangakong dala ng Diyos para sa iyo sa panalangin ito. Kaya't habang nakikinig ka, itanong mo sa iyong sarili, hindi ba panahon na upang bitawan ang lahat ng bigat na ito at hayaang ang Diyos ang kumilos? Hindi ba panahon na upang maniwala muli na maaari pang magbago ang iyong buhay? Hindi ba panahon na upang magsabi ng isang simpleng oo at tanggapin ang pag-asa na ibinibigay sa iyo ngayon? Ang mga tanong na ito ay hindi para lang pakinggan, ito ay para sagutin ng puso mo. At kung ang puso mo ay sumisigaw ng oo, ibig sabihin handa ka na para sa himala. Kung nararamdaman mo ang mensaheng ito sa iyong kaluluwa, isulat mo sa iyong isip ang isang salita, Amen. Ang simpleng pagkilos na ito ay tanda ng iyong pakikiisa, tanda ng iyong pananampalataya, at tanda na hindi ka sumusuko. Dahil ang pagsuko ay hindi ang katapusan, ito ay simula ng Diyos na kumilos. At sa oras na magsabi ka ng Amen, ipinapakita mo sa langit na handa ka ng tumanggap ng biyaya. Hindi ko sinasabi na bukas ay biglang mawawala lahat ng iyong problema. Ngunit sinasabi ko na mula sa mismong sandaling ito, may pintuan ng bumubukas sa langit para sa iyo. Ang panalangin ito ay magpapaalala sa iyo araw-araw na ang Diyos ay kasama mo, na hindi ka niya iniwan at na ang oras ng pagbabalik ng kasaganaan ay malapit na. At kung hawak mo ang panalangin ito, hindi mo na kailangang matakot dahil kasama mo ang kapangyarihan ng Diyos na hindi kayang talunin ng anumang problema. May lihim na espiritual na matagal nang nakatago sa mga mata ng marami at ngayon ay ibinubunyag sa iyo. Isang sikreto na hindi natutuklasan ng mga taong nagmamadali lamang at hindi handang makinig ng malalim. Ngunit ikaw, dahil narito ka, ay napili upang makarinig nito. Ang panalangin ito na isasagawa natin ay hindi basta salita lamang. Ito ay isang susi, isang kodigo mula sa langit, isang pormulang espiritual na sa loob ng maraming siglo ay ipinapasa lamang sa mga taong tunay na handang manampalataya. Kapag binigkas mo ito, hindi lamang ang iyong tinig ang maririnig kundi ang mismong pintuan ng kalangitan ay maaantig at magsisimulang bumukas. Ephata, iyon ang salita at ang kahulugan nito ay bumukas ka at sa bawat pagbigkas nito may pintuang matagal ng sarado sa iyong buhay ang sisimulang bumuka. Isipin mo ito, ang isang pintuan na hindi mo kayang buksan sa iyong sariling lakas ay kayang buksan ng Diyos sa pamamagitan ng isang salita lamang. Ephata ang mismong salitang iyon. Sa oras na marinig mo ito, sa oras na ulitin mo ito, sa oras na tanggapin mo ito ng buong puso, ang langit ay kikilos upang ang nakalaan para sa iyo ay hindi na mapigil pa. Marahil iniisip mo, paano mangyayari iyon? Paano isang simpleng salita at panalangin ang makapagdadala ng pagbabago? Ngunit hayaan mong sabihin ko sa iyo na hindi ito tungkol sa lakas ng salita mismo, kundi sa kapangyarihan ng Diyos na nasa likod ng salitang iyon. Sa Biblia, nang gamitin ito ni Jesus, isang taong bingi at hindi makapagsalita ay agad na nakarinig at nakapagsalita. At kung ang kapangyarihang iyon ay bumukas sa kanyang buhay, ganon din ito bubukas sa mga pintuan ng iyong pinansyal na kapalaran. Hindi aksidente na ang salitang ito ang bumangon sa ating espiritu ngayon dahil ito ang panahon na itinakda ng Diyos upang maranasan mo ang pagbabago.
Ang mga utang na tila walang katapusan ay magsisimulang mabayaran. Ang mga takot na parang walang sagot ay magsisimulang maglaho at ang mga oportunidad na sarado sa iyo noon ay sisimulang magbukas ng isa-isa. Hindi mo kailangang isipin kung gaano kalaki ang darating. Dahil hindi ito tungkol sa eksaktong halaga, ito ay tungkol sa kung ano ang itinakda ng Diyos para sa iyo. Hindi ito tungkol sa milyon o libo, ito ay tungkol sa tamang halaga, tamang oras, at tamang biyaya na mismong kailangan mo. Ang Panginoon ang nakakaalam ng bigat ng iyong utang, ng halaga ng iyong bayarin, ng pangangailangan ng iyong pamilya, at Siya ang magbibigay ayon sa tamang sukatan. Ang solusyon ay hindi palaging nakikita ng ating mata, ngunit sa espiritu ito ay nagsisimula na. May isang kwento ng isang babae na halos mawalan ng pag-asa. Siya ay may 3 anak at walang trabaho. Halos wala siyang makain sa susunod na araw. Ngunit sa gitna ng kanyang pagluha, siya ay nagdasal at sa panahong iyon may taong kumatok sa kanyang pintuan at nagbigay ng tulong na higit pa sa kanyang inaasahan. Hindi niya alam kung saan nanggaling iyon, hindi niya alam kung paano dumating ang biyaya, pero alam niyang iyon ay sagot mula sa Diyos. Ganyan din ang mangyayari sa iyo. Ang eksaktong tao, ang eksaktong pagkakataon, ang eksaktong tulong ay darating sa oras na hindi mo inaasahan. Kapag binigkas mo ang panalangin ito, huwag mong isipin na ito ay ordinaryo. Ito ay isang covenant, isang kasunduan sa pagitan mo at ng Diyos. Kapag sinabi mo ang mga salita, ipinapakita mo sa Kanya ang iyong pananampalataya. At kapag nakita niya ang pananampalatayang iyon, siya mismo ang kikilos. Hindi ito tungkol sa pagiging perpekto mo o sa dami ng iyong nagawa. Ito ay tungkol sa puso mong handang maniwala. At ngayon, nais kong isipin mo ang lahat ng mga pintuang nais mong bumukas. Ang pintuan ng trabaho, ng oportunidad, ng negosyo, ng promosyon, ng pagkakabayad sa lahat ng utang, ng kapayapaan sa iyong pamilya, ng kasaganaan na hindi mo pa naranasan. Lahat ng ito ay ilalapit mo sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin ito. Ang sikreto ay hindi sa kung gaano kahaba ang iyong panalangin, kundi sa kapangyarihan ng pagsuko. Kapag sinabi mo na, Panginoon, ako ay sumusuko, ako ay naniniwala, ako ay nagtitiwala, iyon ang mismong sandali na nagsisimula ang langit na kumilos. Kaya't sa oras na ito, huwag mong hayaang lumipas ang pagkakataon. Ang panalangin ito ay darating sa iyo ngayon dahil panahon na. Panahon na upang matapos ang siklo ng pagkakautang. Panahon na upang matapos ang siklo ng takot. Panahon na upang simulan ang bagong kabanata ng kasaganaan at kalayaan. Ephata, bumukas ka, iyan ang salita. At kapag sinabi mo ito, isipin mong bumubukas ang lahat ng pintuan na dati ay isinara sa iyo. Ito ang solusyon na ipinangako ng Diyos. Isang simpleng panalangin, ngunit may dalang kapangyarihang hindi kayang hadlangan ng mundo. Ang iyong papel ay maniwala, tanggapin at ulitin ito. Ang papel ng Diyos ay ipakita sa iyo na Siya ay tapat at makapangyarihan at na ang Kanyang salita ay hindi kailanman bumabalik na walang bunga. Ama naming Diyos na nasa langit, narito ako ngayon dala ang lahat ng bigat ng aking buhay. Dala ang lahat ng aking pagod at pangamba, dala ang lahat ng aking mga sugat sa puso at kaluluwa. Hindi ko na alam kung saan pa ako kukuha ng lakas, sapagkat sa bawat araw ay tila mas dumarami ang pasanin, mas lumalaki ang mga bayarin, mas tumitindi ang pangungutya ng mundo. Ngunit ngayong oras na ito, ako ay lumalapit sa iyo, buong puso, buong kaluluwa at buong pananampalataya. Wala na akong ibang malalapitan kundi ikaw lamang, sapagkat alam ko na ikaw ang Diyos na nakaririnig, ikaw ang Diyos na nakakakita, at ikaw ang Diyos na nagbibigay ng sagot. Kaya't sa panalangin ito, ibinubuhos ko ang lahat ng aking damdamin, ang lahat ng aking iniisip, ang lahat ng aking pangangailangan. Panginoon, ikaw ang nakakaalam ng bawat gabi na ako ay umiiyak ng palihim.
Ikaw ang nakakaalam ng bawat araw na ako ay nagtatrabaho, ngunit kulang pa rin ang kinikita. Ikaw ang nakakaalam ng bawat sandali na ako ay nagtatago ng aking luha dahil ayokong makita ng iba ang aking kahinaan. Ngunit ngayong oras na ito, hindi ko na itatago pa sapagkat sa harapan mo ako ay hubad. Sa harapan mo, nakikita mo ang lahat. Ako ay lumalapit at humihingi ng tulong, humihingi ng awa, humihingi ng milagro na tanging ikaw lamang ang makapagbibigay. Ama, inaamin ko na ako'y nagkamali. Inaamin ko na minsan ay nawalan ako ng pag-asa. Minsan ay nagduda ako. Minsan ay nagtampo ako, ngunit ngayon ako ay bumabalik sa iyo. Ako ay humihingi ng kapatawaran sa aking mga pagkukulang, sa aking kakulangan ng pananampalataya at sa mga sandaling pinili kong tumingin sa problema kaysa tumingin sa iyo. Ngayon, pinipili kong tumingin sa iyo. Pinipili kong maniwala muli. Pinipili kong sumuko sa iyong kalooban. Panginoon, ako ay nananalangin hindi lamang para sa aking sarili, kundi para sa aking pamilya, para sa aking mga mahal sa buhay, para sa lahat ng umaasa sa akin. Nais kong sila ay magkaroon ng pagkain araw-araw. Nais kong hindi na nila maranasan ang takot na wala ng makakain. Nais kong makita ko silang masaya, payapa at ligtas. Nais kong ang mga anak ko ay makapag-aral ng maayos. Nais kong hindi na nila danasin ang parehong hirap na pinagdaanan ko. Nais kong makita nila na ang Diyos ay tapat at makapangyarihan. Sa bawat pagbigkas ko ng salitang Efata, Panginoon, naniniwala ako na may pintuang bumubukas sa langit. Pintuang hindi kayang pigilan ng mundo. Pintuang hindi kayang isara ng kahit sino man. At sa pagbukas ng pintuang iyon, darating ang mga biyaya. Darating ang kasaganaan, darating ang kaginhawaan. Hindi ko alam kung paano, hindi ko alam kung kailan, ngunit alam ko na ikaw ay tapat at ang iyong mga pangako ay hindi kailanman pumapalya. Ama, naririto ang puso ko puno ng pananabik, puno ng pananampalataya, puno ng pag-asa. Naririto ang kaluluwa ko handang sumunod, handang magtiwala, handang maghintay sa tamang oras. Naririto ang aking tinig, inuulit ang mga salitang Efata, bumukas ka, bumukas ka, bumukas ka, at naniniwala ako na habang binibigkas ko ito, may mga pintuang nagsisimula ng bumukas sa aking buhay. Sa bawat salita ng panalangin ito, ipinapahayag ko na hindi ako susuko, ipinapahayag ko na hindi ako magpapatinag, ipinapahayag ko na ako ay anak ng Diyos at ako ay hindi pababayaan. At kung minsan ay nararamdaman kong mahina ako, Panginoon, pinalalakas mo ako. Kung minsan ay nararamdaman kong wala akong halaga, Panginoon, pinaalala mo sa akin na ako ay mahalaga sa iyong mga mata. Kung minsan ay nararamdaman kong wala ng saysay ang lahat, Panginoon, pinapaalala mo sa akin na ang bawat araw ay may bagong pag-asa. Kaya't ngayon, Ama, ipinapasa ko sa iyo ang lahat ng aking problema, lahat ng aking utang, lahat ng aking pangangailangan, lahat ng aking iniisip. Hindi ko na kayang akuin pa mag-isa, kaya't isinusuko ko na lahat sa iyo. At habang isinusuko ko ang lahat, naniniwala ako na may kapalit na biyaya, may kapalit na himala, may kapalit na kasaganaan. Efata, bumukas ka, bumukas ka, bumukas ka. Panginoon, sa panalangin ito ay hindi lamang ako umaasa ng tulong pinansyal. Ako rin ay umaasa ng kapayapaan, ng lakas, ng pag-ibig at ng kaligtasan. Sapagkat ano ang silbi ng pera kung wala ang kaligtasan? Ano ang silbi ng kayamanan kung wala ang pag-ibig? Ano ang silbi ng kasaganaan kung wala ang presensya mo? Kaya't higit sa lahat, hinihiling ko na ikaw ay manatili sa aking buhay, sa aking puso at sa aking pamilya. Ngunit sa parehong oras, Panginoon, naniniwala ako na hindi mo nais na ang iyong mga anak ay maghirap. Naniniwala ako na hindi mo nais na kami ay palaging nag-aalala tungkol sa pera. Naniniwala ako na nais mong kami ay mabuhay ng may kasaganaan, sapagkat ikaw ay Diyos ng kasaganaan, hindi ng kakulangan.
Kaya't ngayon, ipinapahayag ko ang aking pananampalataya na darating ang mga biyayang higit pa sa aking inaasahan, na darating ang kasaganaan na magbabago ng aking buhay, na darating ang kaginhawaan na hindi ko kailanman naranasan noon. Efata, bumukas ka, bumukas ka, bumukas ka. Sa bawat pagbigkas ko nito, naniniwala ako na ang mga pintuan ng trabaho ay bumubukas, ang mga pintuan ng negosyo ay bumubukas, ang mga pintuan ng promosyon ay bumubukas, ang mga pintuan ng oportunidad ay bumubukas, at higit sa lahat, ang pintuan ng kasaganaan mula sa langit ay bumubukas. Ama naming Diyos, ako ay nagpapasalamat na kahit bago pa man dumating ang sagot, alam kong naririnig mo na ako, alam kong kumikilos ka na, alam kong may mga bagay nang nangyayari na hindi ko pa nakikita. At sa oras na ito, pinipili kong magpasalamat sa halip na magreklamo, pinipili kong magpuri sa halip na magduda, pinipili kong magtiwala sa halip na matakot. Maraming salamat, Panginoon, sapagkat alam ko na ang oras ng aking himala ay dumating na. Ang oras ng aking pagbabago ay dumating na. Ang oras ng aking kasaganaan ay dumating na. Efata, bumukas ka, bumukas ka, bumukas ka. Ngayon ay dumating na tayo sa pinakamataas na punto ng panalangin ito. Ang sandali kung saan ang lahat ng emosyon, ang lahat ng pananampalataya at ang lahat ng pag-asa ay nagsasama-sama upang buksan ang pintuan ng langit para sa iyo. Hindi na ito oras ng pagdududa, hindi na ito oras ng pagtatanong, ito na ang oras ng paninindigan at pagpapahayag na ang biyaya ng Diyos ay dumarating na ngayon mismo. Sa sandaling ito, isipin mo na parang ang lahat ng pintuan na matagal nang sarado ay biglang bumubukas. Isipin mo na parang ang lahat ng ilaw na matagal nang patay ay biglang sumisindi. Isipin mo na parang ang lahat ng bigat na iyong pasan ay biglang inaalis mula sa iyong balikat. Naririnig mo ba sa puso mo ang tinig ng Diyos na nagsasabing, "Anak, ito na ang oras mo"? Nararamdaman mo ba ang kapayapaan na pumapasok sa iyong kaluluwa, isang kapayapaan na hindi kayang ibigay ng mundo? Sapagkat ito ang tanda na ang panalangin mo ay inaabot na ng langit. Hindi aksidente na naririnig mo ang mga salitang ito ngayon. Hindi aksidente na ikaw ay narito sa sandaling ito, sapagkat itinakda ng Diyos na ikaw ay makarinig ng kanyang pangako at maranasan ang kanyang kapangyarihan. Kaya't sa oras na ito, ipahayag mo ng malakas sa iyong puso, "Efata, bumukas ka. Bumukas ang pintuan ng aking kasaganaan. Bumukas ang pintuan ng aking kaginhawaan. Bumukas ang pintuan ng aking himala." Sa bawat ulit ng mga salitang ito, isipin mong may mga kandadong nababasag, may mga pader na nababagsak, may mga tanikala na napuputol. Hindi ito imahinasyon lamang, ito ay katotohanan sa Espiritu. At kung naniniwala ka, makikita mo ito sa iyong buhay. Ngayon, inuulit ko sa iyo, ang iyong biyaya ay papalapit, ang iyong sagot ay paparating, ang iyong tagumpay ay naririto na. Hindi mo na kailangang maghintay ng taon, hindi mo na kailangang maghintay ng dekada, sapagkat ang oras ng Diyos ay laging tama at ang oras na ito ay para sa iyo. Kapag sinabi ng Diyos na panahon mo na, walang makakapigil at ngayon mismong oras na ito ay selyado ng kanyang kapangyarihan. Kung naniniwala ka, isulat mo sa iyong puso, "Dumating na ang aking pagpapala." Huwag kang matakot, huwag kang mangamba, sapagkat ang paniniwalang ito ang magiging susi upang makita mo ang lahat ng pagbabago na iyong pinapanalangin. Ang iyong takot ay pinapalitan ng tapang. Ang iyong pag-aalinlangan ay pinapalitan ng pananampalataya. At ang iyong pagkabalisa ay pinapalitan ng kapayapaan. Nakikita mo ba ang larawan ng iyong sarili na hindi na alipin ng utang, hindi na alipin ng takot, kundi malaya, masaya at pinagpala? Hawakan mo ang larawang iyon sa iyong isipan sapagkat iyon ang larawang ibinibigay ng Diyos para sa iyo.
Hindi ito katang-isip lamang, ito ay plano ng Diyos para sa iyo at ito ay nagsisimula na ngayon. Narito ang pinakamahalagang bahagi. Ang iyong bibig ay may kapangyarihan. Kapag sinabi mong, "Ako ay pinagpala," nagsisimula ang langit na kumilos. Kapag sinabi mong, "Ang aking pagpapala ay dumating na," nagsisimula ang mga pintuan na bumukas. Kapag sinabi mong, "Ang aking himala ay nasa akin na," nagsisimulang bumagsak ang lahat ng pader na humahadlang. Kaya't ngayon, ulitin mo sa iyong puso, "Ang aking pagpapala ay dumating na. Ako ay malaya, ako ay pinagpala, ako ay may kaginhawaan." Huwag mong hayaang mawalan ng saysay ang sandaling ito. Ito ang rurok ng iyong panalangin, ito ang oras kung saan dapat kang tumayo sa pananampalataya at maniwala na ang lahat ay nagbabago na. Marahil ay hindi mo pa nakikita sa pisikal, ngunit sa espiritu nagsimula na ito. At kapag nagsimula na sa espiritu, tiyak na ito'y makikita mo rin sa pisikal. Ngayon, Ama naming Diyos, itinataas ko ang aking tinig at ipinapahayag na ang bawat anak mong nakikinig ngayon ay tatanggap ng himala. Ipinapahayag ko na ang bawat pintuan na sarado sa kanila ay bubukas. Ipinapahayag ko na ang bawat utang ay mababayaran. Ipinapahayag ko na ang bawat takot ay mapapalitan ng tapang. At ipinapahayag ko na ang kanilang mga kamay ay mapupuno ng biyaya na hindi nila inaasahan. Efata, bumukas ka, Efata, bumukas ka, Efata, bumukas ka. 3 ulit kong inuulit sapagkat 3 ulit na pinatitibay ng langit na ito ay mangyayari. Sa ngalan ng Panginoon, ipinapahayag ko na ang oras ng kanilang pagpapala ay ngayon. At ikaw na nakikinig, ramdam mo ba ang liwanag sa loob mo? Ramdam mo ba ang apoy na gumigising sa iyong espiritu? Ramdam mo ba ang kapayapaan na pumapalit sa lahat ng iyong takot? Sapagkat iyan ang tanda, iyan ang pirma ng Diyos na nagsasabing, "Anak, ito na ang oras mo." Kaya't ngayon, tumayo ka sa pananampalataya, hawakan ang pangako at huwag mong bitawan. Sabihin mo ngayon, "Naniniwala ako, tinatanggap ko. Ang aking biyaya ay dumating na." At kung sasabihin mo iyan ng may buong puso, ang langit ay kikilos ng mas mabilis kaysa sa iyong inaakala. Hindi ko sinasabi na madali ang daan, ngunit sinasabi ko na sigurado ang biyaya. Hindi ko sinasabi na wala ng laban, ngunit sinasabi ko na sigurado ang tagumpay. Hindi ko sinasabi na wala ng pagsubok, ngunit sinasabi ko na sigurado ang panalo. Sapagkat kapag kasama mo ang Diyos, walang laban na matatalo, walang pintuan na mananatiling sarado, walang tanikala na hindi mapuputol. Kaya't ngayon, isulat mo sa iyong puso, ulitin mo sa iyong bibig, at paniwalaan mo sa iyong kaluluwa, "Ang aking pagpapala ay dumating na." Hindi dito nagtatapos ang iyong paglalakbay, kundi ito pa lamang ang simula ng bago at dakilang kabanata ng iyong buhay. Ang panalangin ito na iyong narinig, ang mga salitang iyong binigkas at tinanggap sa iyong puso, ay hindi mawawala na parang hangin. Ito ay parang binhi na itinanim sa iyong kaluluwa at sa mga darating na araw, linggo at buwan, makikita mo itong sumisibol, lumalago at namumunga ng mga himalang hindi mo kailanman inasahan. Kaya't huwag mong isipin na tapos na ang lahat sapagkat totoo, nagsisimula pa lamang. Alalahanin mo na ang Diyos ay tapat at kung narinig mo ang mensahe niyang ito ngayon, ibig sabihin ikaw ay isa sa mga pinili upang maranasan ang pagbabago. Hindi mo aksidenteng nahanap ang panalangin ito, hindi mo aksidenteng pinakinggan ito hanggang sa dulo. Ikaw ay tinawag, ikaw ay pinili at ikaw ay pinagpala. Kaya't huwag mong sayangin ang pagkakataong ito. Ipagpatuloy mo ang pakikinig araw-araw, ipagpatuloy mo ang pananampalataya, ipagpatuloy mo ang pagsasabi ng Efata sa iyong buhay at makikita mong unti-unti ang mga pintuan ng iyong kapalaran ay hindi lamang bumubukas, kundi nananatiling bukas. Ngayon, nais kong gawin mo ang isang simpleng bagay. Sa iyong puso at isip, isulat mo ang mga salitang ito.
Dumating na ang aking tagumpay, narito na ang aking pagpapala, ako ay malaya. Ang simpleng deklarasyong ito ay hindi lamang mga salita, ito ay kasunduan mo sa Diyos. Ito ay paninindigan na kahit anong mangyari, hindi mo bibitawan ang iyong pananampalataya. At kung nais mong gawing mas matibay ang kasunduang ito, sabihin mo ito ng malakas. Kahit ikaw lamang ang makarinig dahil sa bawat tunog na lumalabas sa iyong bibig, ang langit ay nagbubukas ng mas malaki. Ngayon ay iniimbitahan kita na huwag mong itigil dito ang iyong koneksyon sa Diyos at sa panalangin ito. Bukas ay may panibagong mensahe, may panibagong panalangin, may panibagong kapangyarihan na nakalaan para sa iyo. Kaya't bumalik ka, huwag mong putulin ang tulay ng pananampalataya na iyong tinatahak. Dahil ang biyaya ng Diyos ay hindi natatapos sa isang araw lamang, ito ay dumadaloy araw-araw. At sa bawat araw na ikaw ay bumabalik, ikaw ay mas pinapalakas, mas pinapagtibay, at mas pinapagpala. At kung naramdaman mo ang kapangyarihan ng panalangin ito, isulat mo sa iyong puso at isip, at kung maaari ay sa mga salita, dumating na ang aking tagumpay. Hindi ito para makita ng iba, ito ay para makita ng Diyos na ang iyong pananampalataya ay buo, na ikaw ay handang sumunod at magtiwala hanggang sa dulo. At kung gagawin mo ito, ang iyong pagsaksi ay magsisimula ng kumalat. Hindi mo alam, baka ang iyong simpleng amen ngayon ay maging inspirasyon ng iba bukas, at ang kanilang buhay din ay magbago. Ngayon, nais kong ibahagi sa iyo ang isang mahalagang paalala. Huwag mong isipin na hindi ka karapat-dapat. Huwag mong hayaang pumasok sa iyong isipan ang boses ng takot o kahihiyan na nagsasabing hindi ka kasama sa pagpapala ng Diyos. Sapagkat totoo, ikaw ay kasama, ikaw ay anak, at ikaw ay mahalaga. Ang Diyos ay hindi namimili batay sa yaman, estado o nakaraan. Siya ay nagbibigay batay sa kanyang walang hanggang pagmamahal at awa. Kaya't kung sa loob mo ay may bumubulong na hindi ka karapat-dapat, patahimikin mo ito sa pamamagitan ng pagsasabi, ako ay anak ng Diyos at ako ay karapat-dapat sa kanyang biyaya. At ngayon, habang nagtatapos tayo, nais kong iwan sa iyong puso ang kapayapaan. Kapayapaan na hindi galing sa mundo, kundi galing sa Diyos. Kapayapaan na hindi natitinag ng mga problema, kapayapaan na hindi natitinag ng mga bayarin, kapayapaan na hindi natitinag ng anumang unos. Ang kapayapaang ito ay tanda na ikaw ay nasa kamay ng Diyos at kapag nasa kanyang mga kamay ka, wala kang dapat katakutan. Kaya't bago mo tapusin ang pakikinig, gawin mo ang isang bagay. Huminga ka ng malalim, isara mo ang iyong mga mata at sabihin mo sa iyong puso, Panginoon, salamat. Ako ay pinagpala, ako ay malaya, ako ay may kaginhawaan. Ang simpleng panalangin ito ay magpapatuloy na umaling-aungaw sa iyong espiritu kahit matapos ang oras na ito, at ito ang magbibigay sa iyo ng lakas upang harapin ang bawat araw. At bilang huling hakbang, iniimbitahan kita na manatili sa koneksyon na ito. Huwag mong hayaang maputol ang daloy ng biyaya. Bumalik ka bukas, bumalik ka sa susunod na panalangin, bumalik ka sa susunod na mensahe, dahil ang Diyos ay may hinahanda pang mas dakila para sa iyo. Ang iyong tagumpay ay hindi pa tapos, ang iyong kasaganaan ay hindi pa buo, at ang iyong himala ay hindi pa kumpleto. Mayroon pang paparating at hindi mo nais na makaligtaan ito. Kaya't ngayon, hayaan mong sabihin ko ito bilang huling salita. Ikaw ay hindi nag-iisa, ikaw ay hindi nakalimutan, ikaw ay hindi pababayaan. Ang Diyos ay kasama mo, ang kanyang kapangyarihan ay nasa iyo, at ang kanyang biyaya ay dumadaloy sa iyo. Kaya't magtiwala ka, maniwala ka, at huwag kang sumuko. Ephata, bumukas ka, Ephata, bumukas ka, Ephata, bumukas ka. Ang iyong mga pintuan ay tuluyan ng nabuksan, at mula ngayon, ang iyong buhay ay hindi na magiging katulad ng dati.